pa rin po tayo ngayon sa kahabaan ng Honorio Lopez Boulevard dito sa Tondo, Manila, kaugnay ng pagsisimula ng campaign period para sa mga kakandidato sa national position. Kabilang ho dito ang mga kakandidato sa pagkasenador at sa party list organizations. At kaugnay ho niya, nagsagawa ng Oplan Baklas ang COMELEC para tanggalin yung mga posters, mga campaign materials na nakalagay doon sa mga hindi autorisadong lugar. Ayan, gaya po ng mga poste, tulay, mga footbridge, yan. Pati na ho yung nagkakaroon ng paglabag sa size o laki po ng mga campaign materials. At ang Oplan Baklas po ito na sinasabing parang symbolic ay ginagawa po sa buong Pilipinas kaugnay ng pagsisimula ng campaign period ngayong araw na ito para sa mga tatakbo sa national positions. At ang Oplan Baklas na ito ay pinangunahan po ni COMELEC Chairman George Garcia na makakausap natin sa mga oras na ito. Chairman, good morning po. Magandang umaga, Ma'am Susan, sa unang Hirit family. Magandang umaga sa mga kababayan natin. Magandang umaga po. Ang sinasabi ni Chairman kanina, ito pong Oplan Baklas na ito ay symbolic at ito ay magaganap sa buong bansa ngayong araw na ito. Tama po kayo, lahat ng local COMELEC natin ay nag-iikot sa kasalukuyan, tinatanggal yung mga illegally posted materials, tinitingnan saan ba sila nakalagay. Lalo na kapag public places, sa mga poste ng kuryente, kawad ng kuryente, talaga naman pinapako pa yung iba sa mga puno. Ayan, tinatanggal natin lahat. Pero gusto lang natin sabihin, Ma'am Susan, na yung pong private properties, hindi po namin pwedeng tanggalin yon sapagkat sabi ng Korte Suprema, dapat igalang natin yung karapatan ng mismo may-ari ng property. So ano ang ibig sabihin nun nito? Dahil meron tayong Oplan Baklas, ito po yung makikita ng mga kumakandidato, ng kanilang mga taga-suporta na may mga poster o mga campaign material sila na nakalagay sa mga hindi otorisadong lugar. Ano po ang dapat na gawin ng mga kumakandidato sa pagsisimula po ng Oplan Baklas ngayong araw nito? Actually, nakakatuwa yung iba kasi naalaman na magbabaklas tayo ngayon. Kahapon pa lang nagtanggal na sa kahabaan na EDSA. Tingnan nyo, halos konti o halos wala na ng mga materials. Ang iyan po ibig sabihin natin na sana nga yung mga kababayan nating mga kandidato mag-inisyatiba na sila na yung magtatanggal. Huwag na maging pasaway kasi otherwise, hindi man kami ang magtanggal niyan, Ma'am Susan, susulatan namin sila in the next few days at dapat ipatanggal nila yung mga illegally posted materials, yung mga materials na gumagamit ng mga non-biodegradable materials. Dapat tanggalin nila yan within a period of 3 days. Otherwise, kakaharapin nila kasong kriminal at disqualification. Chairman, hindi naman ito yung unang pagkakataon na talaga nakikita natin na may mga lumalabag sa paglalagay ng mga campaign materials doon sa mga hindi otorisado, hindi designated poster areas. Pero ano ba ang magiging pagbabago ngayon? May makikita ba tayong pagbabago ngayon sa mga magmamatigas pa rin na maglagay ng mga campaign materials doon sa mga hindi otorisadong lugar? Alam mo, Ma'am Susan, kinakailangan kasi ipakita natin sa sambayanan na desidido ang COMELEC at talagang kakasuhan natin o ipapadisqualify mga kandidato. Nung sinabi namin dati na kapag gumamit ka ng state resources o pondo ng bayan, i-disqualify ka namin, di-disqualify namin. In-affirm kami ng Supreme Court sa napakadaming kaso na. Ganyan din po ang gagawin natin dito sa mga campaign materials. Kasi una, pinoprotektahan natin ang environment. Number two, napakadali naman sumunod at tumalima sa patakaran ng COMELEC. Bakit hindi naman magawa ng lahat? Yun pong ibig natin sabihin. At bakit merong mga tumutupad at sumusunod sa ating patakaran. May nagsasabi ho na dapat talagang yung mga nakikita natin mga posters ng mga kandidato, automatic na silang ma-disqualify. Pero dahil sasabihin nila, hindi naman namin alam yan mga supporters namin naglagay yan. Tama ano ba yon? Argumento ba nila? Bumenta na yun, Ma'am Susan. Matagal na pumuwebenta yung ganong klaseng argumento. Hindi akin yan. Iba ang nagkabit yan. Supporter ko nagkabit yan. O baka kalaban ko ang nagkabit yan. We can always presume na ikaw ang nagkabit yan dahil pagmumukha mo ang naandyan. So dapat ganun na lang ang labanan na magkakaroon kami ng presumption, sila na magdepensa sa sarili nila na hindi sila ang nagkabit. Pero sa bandang huli, Ma'am Susan, ang gusto lang natin sabihin din, sa ating mga kababayan, sa bandang huli nasa atin po ang pagtingin. Dahil una, nanliligaw sila sa atin ngayon. Sabi nila, mahal nila tayo, nanliligaw. O di tingnan natin ngayon, tumatalima ba yung mga yan? Sumusunod ba ang mga yan? Ito ang tamang panahon upang tingnan natin ang karakter at ugali ng mga kandidatong gustong kumuha ng ating boto. So again, kung sakaling may makikita pa rin tayo na talagang nakakabit dyan at hindi tinanggal, kung sila man na nagkabit niyan o mga supporters nila, susulatan sila and in 3 days, ano mangyayari? Pagka po hindi nila tinanggal, papailan namin sila ng disqualification at election offense. 1 to 6 years imprisonment po yan. Yung mga kababayan natin may gustong i-report na talagang pagkadami-dami materials o campaign materials sa inyo na sa inyong palagay, mali. Public places kasi, poste, kawad, puno or whatever, maganda po meron kami sa website namin na numero, maipadala sa amin, kami na magpapapunta ng mga tauhan kaagad namin. Action dapat po kaagad. Hindi yung ang tao nagre-report,
pero wala namang kilos mula sa COMELEC. So yun yung pwedeng kunan ng video or photo, sabihin yung lugar at pati ho yung mukha ng kandidato na nakalagay doon. Opo, naku, in the next few days, ilalatag po natin yung mga numero kung saan ang mga kababayan natin pwedeng dumulog. At asahan nyo po yung mga violators, pagka hindi sumunod, meron po kami tinatawag na show cause order. I-issuehan kagad namin sila ng show cause order upang karampatan man lang, makasuhan na kaagad natin. Hindi na baling sobrang dami ng kaso. Ang importante, makapagpatinulang tayo dito sa kampanya na ito. Apo. Again, Chairman, mensahe ho natin sa mga kakandidato. Simula ngayong araw nito, magsisimula na yung kanilang campaign period at maging sa publiko. Sana po muna doon sa mga local candidates na maaaring hindi pa po kayo involved dito, hindi pa po campaign period sa kanila, ang dami na po nagkalat ng mga local candidates. So sana iwasan nyo na po, tatanggalin din po naman namin yan. Sayang lang yung pagkakabit nyo. Sa national candidates, kita nyo naman po yung ating dedikasyon na ipatupad ang ating pong patakaran at batas. Sana po kayo na po mag-inisyatiba at sana yung mga taga-Oplan kabit nila, mabigyan nila ng training at lesson, lecture, para alam kung paano ikakabit, saan ikakabit. Kung makagamit naman kasi non-biodegradable materials pa, yung makakasira sa kalikasan, tapos yung mga kawad na ginagamit talagang makakasira sa poste, makakasakit pa sa mga nagtatanggal. Okay, maraming salamat at alam kong busy-busy pa. Si COMELEC Chairman George Garcia, sir. Thank you so much. Magandang umaga at good luck po sa atin. Thank you so much po. Mula po dito sa kabaan ng Honorio Lopez Boulevard at ito po yung magpapatuloy po ang Oplan Baklas ng COMELEC sa pangunguna po ni COMELEC Chairman George Garcia. Back to studio po tayo.